Hi guys, narito ang ika-siyam na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Narinig ko na rin ang tungkol sa kanya sa nakaraang buhay ko, siya ang nakakatandang kapatid ni Beye. Sabi ng mga tsismis na wala ang pakiramdam niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, at nakaupo lang sa wheelchair, hindi rin siya makapag-cultivate. Pero kahit na ganoon, nabuhay pa rin siya ng halos 200 taon, sabi ng mga tsismis na si Gube ay nag-cultivate sa napakataas na antas, dahil lahat ito sa kanyang patnubay. Sabi ng ating bida, pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon, ang pagtingin lang sa sakit ay hindi makakasakit. Sabi ni Lupiao, pero kung mapapagaling mo siya, may mga spirit stones din bilang gantimpala. Hindi yun masama. Napag-usapan din ni Gube ang tungkol sa pag-imbita sa amin na kumain ng magkasama kanina. Sabi ng ating bida, Farah, panahon na para yumaman. Sabi ni Lupiao, mas mabuti kung pagalingin mo muna ang sakit niya bago mag-isip ng yaman. Ipinakita ang labas. Sabi ng ating bida, ang Longyin, Gu, Kang yan ang tatlong pangunahing malalakas na angkan sa loob ng Feather God sect. Bukod kay Jin Yan, ang pamilya ni Yan Hao ay wala sa malapit sa tatlong pangunahing pamilya. Sabi pa ng ating bida, kung posible na mapagaling ang sakit ng may bahay ng pamilyang Gu, mas mabuti kung mas madalas kaming makipag-hangout kay Gube. Sabi ni Lupiao, sige, makalipas ang ilang minuto, sabi ni Lupiao, narito na tayo sa lugar na dinala tayo ng poster. Wow! Ang laki ng pintuang ito. Sabi ng ating bida, sarado ang pinto. Napalingan sa gilid ang dalawa dahil may nagsalita na bantay. Kumusta, maaari ko bang itanong kung sino ang hinahanap ninyo? Sabi ng ating bida, galing kami sa mission hall at nakuha ang mission para sa pamilyang Gu. Narito kami para makita, kung mapapagaling ba ang sakit ng may bahay ng pamilyang Gu o hindi. Nag-iisip ang bantay. Habang nakatingin sa dalawa, sabi ng bantay, mas mabuti kung umalis na lang kayo. Sabi ng ating bida, ibig mo bang sabihin na gumaling na siya? Sabi ng bantay, ang sakit ng ating may bahay na si Gu ay nasuri na ng maraming sikat at makapangyarihang doktor sa buong Feather God sect, at hindi man lang nila ito mapagaling. Ang kabuuan ng lahat ng mga doktor na ito ay maaaring hindi 1,000 ngunit mayroong hindi bababa sa 800. At tingnan mo ang dalawa, gaano kaedad ninyo? Bumalik na lang kayo, sabi ng ating bida, kagiliw-giliw, hindi ko pa nakikita ang kondisyon ng inyong may bahay na si Gu. Paano ko masasabi kung mapapagaling ko ba ang kanyang sakit o hindi? Isang tagapaglingkod na tulad mo, hinahamak ang kondisyon ng may bahay na si Gu. Maaari ka bang managot sa kung ano ang mangyayari? Sabi ng bantay. Dumating si Master Bay sabay sabi ni Tunang. Ano ba ang nangyayari? Sabi ni Master Bay. Kayo pala ito. Sabi ni Lupiao. Wow! Kailan ka na parito? Sabi ni Master Bay. Hinahanap nila ako. Maaari na kayong bumalik ngayon. Ano? Sabay bigay galang ng bantay. Oo. Naglakad na papasok ang bantay habang nakatayo lang ang tatlo. Sabi ni Lupiao, kami, hindi ka namin hinahanap. Sabi ni Master Bay. Sabi ni Lupiao, narinig namin na nagkasakit ang may bahay ng pamilyang Gu. Kaya gusto naming makita, kung posible na mapagaling siya o hindi. Sabi ni Master Bay, marunong pala kayong maggamot. Siyempre, sabi ni Master Bay, kung gayon, sumunod kayo sa akin. Pakidaan po kayo rito. Ipapakilala ko sa inyo ang tungkol sa kondisyon ng aking kapatid. Kami ng aking kapatid ay itinuturing na pinakamagaling na 2 henyo sa pamilyang Gu. Napakatalentado ko, pero ang kapatid ko ay isa rin sa mga pinakamagaling na henyo sa kanyang mga kapantay. Pero isang araw, nag-cultivate siya, pero biglang nangyari ang isang bagay, hindi na niya naramdaman o may galaw ang kalahati ng kanyang katawan, at wala na rin siyang paraan para mag-cultivate. At walang nakakaalam ng dahilan. Sa isip ng ating bida,
Hanem, ayon sa sinasabi ni Gu Bei, mukhang naging pasanin na si Gu Feng sa pamilyang Gu. Kahit ang Heaven Soul Institute ay ganito. Gaano ba kasama ang mga away sa loob ng buong Feather God sect? Ipinakita ang kanilang daraanan. Makikita ang isang anino na nakaupo. Sabi ng babaeng ito. At kapag nawala na ang panandaliang tagsibol, at natapos na ang mga araw ng kagandahan, makikita ang bato sa tubig. Nalalaglag ang mga bulaklak, at namamatay ang mga magagandang dalaga, parehong hindi nakilala. Sabi ni Master Bei, Ate, Gu Bei, bumalik ka na. Ate, umiiyak si Master Bei. Sabi ng ate ni Master Bei. Ang dalawang ito ay, sabi ni Master Bei. Ang dalawang ito ay dumating. Ang dalawang ito ay kaibigan ko. Oh, sa isip ni Lu Piao, ano, ang bata pa ng kanyang nakakatandang kapatid, pero nagkaroon siya ng sakit na kaya lang niyang umupo sa wheelchair. Talagang nakakagulat. Nakatingin lang ang ating bida. Patuloy na pinagmamasdan ng ating bida ang ate ni Master Bei. Ganun din ang ate ni Master Bei. Sabi ni Lu Piao. Tinitigan mo siya ng ganyan, mukhang hindi masaya ang nakakatandang kapatid. Sabi ng ating bida, wala siyang sakit. Hindi rin siya nag-berserk. Sabi ni Lu Piao. Ano? Tahasang sinabi ng ating bida. Nilason siya ng isang tao. Laking gulat ni Master Bei. Malakas na sabi ni Master Bei. Lason, sinasabi mo bang nilason ng isang tao ang aking kapatid? Oo, sabi ni Master Bei. Ganito kasi, habang nakatingin lang ang ate niya. Pero, kahit na nasuri na ng napakaraming doktor, walang nakakaalam na nilason siya. Sabi ng ating bida, red-tipped herb, blue-tipped herb. Ang dalawang halamang ito ay maaaring ihalo sa isang serpent fruit, at lumilikha ng lason na walang lasa o amoy. Pagkatapos ubusin, ang mga nerbyo ay unti-unting magiging mahirap maramdaman, ang pag-cultivate ay magiging mahirap masira. Napaisip din ng ate, sabay lingon ni Master Bei. Sa ate niya, pinagmasdan ninyo ito ng ilang saglit. Sabi pa ng ating bida, mukhang magkapareho ang mga epekto. Biglang lumapit si Master Bei sa ating bida at hinawakan ang kamay nito. Sabi ni Master Bei, kung gayon, mapapagaling ba ang lason na ito? Ano ang kailangan mo para mapagaling siya? Sabi ng ating bida, hindi kailangang magmadali. Ang batang may bahay dito ay hindi pa nalalason ng 1 o 2 araw, o hindi malamang na maging 1 oras. Oh, bago pumunta rito akala ko ito ay isang normal na sakit. At akala ko madali siyang mapapagaling. Pero pagkatapos suriin, sigurado akong nilason siya. At malubha ang pagkakalason niya. Sabi ni Gu Bei, kung gayon, maaari ka bang mag-isip ng paraan, ni Li? Hanggat mapapagaling mo ang aking kapatid, gagawin ko ang lahat. Sabi ni Gu Bei, kami ng aking kapatid ang tanging. Hindi ko siya mawawala, sa isip ng acting bida. Kahit hindi ito mapagaling, makakabuhay siya ng halos 200 taon. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala. At dinala ko rin ang poster ng mission. Ang gantimpala ay natural na mananatiling 1,000 spirit stones. Ang tanging bagay lang ay, naging seryoso bigla si Gu Bei. Tanong ng ating bida, ligtas pa ba ang lugar na ito? Sabi ng ating bida, kung may nakakaalam na tinulungan kung mapagaling ang lason ng may bahay na si Gu. Magpapadala ba sila ng mas maraming tao para panganib siya? Sabi ng ate ni Gu Bei. Ang Ginoo ay maaaring mapakali. Alam na namin kung sino at saan ang kaaway. Kung mapapagaling ng Ginoo ang aking sakit. Kung gayon ang lahat ay itatago natin sa ating sarili. Sa paningin ng publiko, basura pa rin ako. Sabi ng ating bida, kung gayon may solusyon ako. Una, ang may bahay ay nalason ng hindi bababa sa 3 taon. Ang malakas na gamot ay hindi gagana dahil ang iyong mga nerbyo at daluyan ng dugo ay hindi makatiis dito. Sabi ng ating bida, magre-reseta ako ng isang set ng mga halamang gamot. Maaari mo munang kainin ito, kapag lumitaw na ang mga epekto ng lason, saka natin maalis ng tuluyan ang lason.
Isinulat niya ang mga kailangan. Narito, sabi ni Gubei. Oo, kukunin ko na ngayon ang mga halamang gamot. Sabi ni Lu Piao, pareho ba ang mga halamang gamot sa Draconic Realm at dito, at nagsulat ka lang sa papel? Sabi ng ating bida, magkapareho lang. Sabi ni Lu Piao, kung gayon gaano ka kumpiyansa sa iyong. Sabi ng ating bida, alam natin ang sanhi ng sakit, natural na kumpiyansa ako. Lumingon at ngumiti, sabi ng ate ni Gubei. Maraming salamat sa Ginoo sa paglabas at pagtulong sa amin. Sabi ng ating bida, masyadong magalang ang may bahay na si Gu, ipagkatiwala mo lang ito sa akin. Natigilan ang dalawa, sa isip ni Lu Piao, tuldok. Sige, humanap ka ng paksa para makausap. Ang awkward nito, sabi ng ate ni Gubei. Nagtataka ako kung saan nanggaling ang mabuting Ginoo. Sagot ng ating bida nanggaling kami sa Tiny World. Oh, ang Tiny World. Nang ako ay bata pa, mayroon akong master na nagmula rin sa Tiny World. Gulat na reaksyon ng ating bida. Oh, nagtataka ako kung ano ang pangalan ng master na ito ni Miss Gu. Sabi ng ate ni Gubei. Ang master kong iyon ay palaging gumagalaw sa misteryosong paraan, at hindi kailanman nagpakilala gamit ang kanyang tunay na pangalan. At hindi na siya nagpakita ng 5 taon na ngayon. Kahit ako ay walang ideya kung saan siya nagpunta, o kung kailan siya magpapakita. Kung hindi ako magiging ganito ngayon. Ang alam ko lang ay ang master kong iyon ay nakarating sa isang napakataas na antas ng pag-cultivate. Kahit ang isang 5th level expert ng Martial Ancestor Realm ay hindi makakapantay sa kanya. Sabi ng ating bida, wow, mayroon palang ganon sa Tiny World. Sa isip niya, sayang hindi alam ni Gulan ang pangalan ng taong ito. Interesado akong makilala ang taong ito. Ipinakita ang kagandahan ng lugar. May mabilis na tumatakbo. Ito pala si Gubei. Sabi niya, tapos na akong magluto nito. Sa bilis ng kanyang pagtakbo huminto siya ng biglaan. Dal ang ipinagawa ng ating bida. Sabi ni Gubei, ito ang gamot na natapos kong lutuin. Mabilis, kapatid, uminom ka ng kaunti at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Masayang sumang-ayon ang ate ni Gubei. Okay, ininom na niya ang gamot. Pagkatapos uminom ng ate niya agad kinuha ni Gubei ang lagayan ng gamot. Sabi ni Gubei, sige na ngayon, sino ang nagtapon ng tray sa sahig? Sabi ng ate niya, salamat. Sabi ni Gubei, tapos ka nang uminom. Kumusta, kapatid? Pinakiramdaman ng ate niya ang pagbabago. Patuloy pinakiramdaman. Habang nakaabang lang si Gubei. Nakatingin lang din ang dalawa. Sabi ng ate ni Gubei, may pagbabago. Masaya si Gubei sa kanyang narinig. Sabi ng ate ni Gubei, nararamdaman ko na ang pagbabago sa enerhiya sa loob ng aking mga meridian. Maraming salamat, Ginoo, sa pagtulong sa akin. Sabi ng ating bida, masyadong magalang si Miss Gu. Napakalaki ng posibilidad na mapapagaling ang sakit ni Miss Gu. Miss Gulan, sundin mo ang race eta na ito at uminom ng gamot sa loob ng 1 buwan muna. Pagkatapos ng 1 buwan, papalitan ko ng ibang race eta. Garantisado ko na sa gamot na ito, mapapagaling ang sakit. Sabi ni Gubei, talagang napakaganda, talagang napakaganda. Nagtapon si Gubei ng isang space ring patungo sa ating bida sabi niya. Salamat, Nieli. Ito ang gantimpala sa pagpapagaling sa aking kapatid. Tanggapin mo ito. Kung may kailangan kang tulong sa susunod, sabihin mo lang sa akin, at gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Sa isip ng ating bida, 1,500 spirit stones. Sabi ng ating bida, malinaw na nakalista sa mission notice na inilagay mo ang gantimpala na 1,000 spirit stones lang. Hindi ko pa nga napagaling ang sakit ni Miss Gu. Ibinalik ng ating bida ang space ring. Tatanggapin ko muna ang 500 mula sa iyo. Kapag matagumpay na nakumpleto ang paggamot, maaari mo na lang ibigay sa akin ang natitirang 500. Nagulat si Gubei. Napabuntong hininga siya. Sabi ni Gubei,
Nieli, Lu Piao, simula ngayon, magkakapatid na tayo. Sabi ni Lu Piao, hindi kailanman itinuring ng taong ito na magkakapatid tayo mula sa simula. Sabi ni Gu Bei, hindi naman ganun. Magkakapatid na tayo dati, ngayon magkakapatid na tayo sa dugo. Napatawa na lang ang ate ni Gu Bei sa kanyang nasasaksihan. Napatigil ang ating bida. Sabi ng ating bida, Gu Bei, bilasan mo at alagaan mo ang iyong kapatid. Marahil ay dapat na tayong bumalik ngayon. Sa hinaharap, mas mabuting mag-ingat ka sa iyong kinakain. Napangiti si Gu Bei. Column, makikita kita pagkatapos ng 3 araw. Umalis na ang dalawa habang nakatingin si Gu Bei. Sabi ng ate na niya, kapatid, paano mo nakilala ang dalawang iyon? Sila ay mga kaklase ko. Mga bago, lahat ng mga kaklase mo. Kung gayon, parehong may Heaven Spirit roots sila, lalo na si Nieli. May 8 grade Heaven Spirit siya. Nakilala ko lang sila ngayon. Sino ang nakakaalam na si Nieli ay napakagaling sa paggamot? Sabi ni Gu Bei. Ang mga sikat na doktor na pumunta rito ay hindi kailanman nakilala ang kondisyon ng ate. Sa pamamagitan lang ng pagtingin, alam na niya, napakatalino. Sabi ng ate niya, 8 grade Heaven Spirit Root. Ang pagkakaroon ng napakataas na grade Spirit Root, at napakagaling din sa paggamot, at napakabata pa. Gaano kaya kalayo ang mararating ni Nieli? Sabi ni Lu Piao, Nieli, binibigyan kanila ng napakaraming spirit stones, pero nahihiya ka bang tanggapin ito? Panipi, sabi ng ating bida, habang ang kayamanan ay kanais-nais para sa isang Ginoo, kinukuha niya ito sa kanyang sariling paraan, naiintindihan mo ba? Si Gu Bei ay nagmamalasakit ng sobra sa kanyang kapatid, sa tingin ko, na ang 1,500 spirit stone ay kanya. 500 spirit stone ay sapat na para sa mahabang panahon. Bakit natin kukunin ang lahat ng kanyang pera? Sabi ni Lu Piao, totoo yan. At dahil ang mga estudyante ng langit na ugat ng espiritu ay binibigyan ng 5 spirit stone bawat buwan. Nakakuha tayo ng 500 spirit stone mula sa isang pagkakataon na ito. Hanem, tapos si Gu Bei at ang kanyang 1,500 spirit stone. Sigaw ni Lu Piao, siya ay sobrang yaman. Sabay tawa ng ating bida. Bibigyan kita ng 100 spirit stone, mag-cultivate ka. Hihihi, mag-cultivate ng maayos, huwag mong gastusin ang pera mo sa mga walang kwentang bagay. Nakabalik na ang ating bida sa kanilang tinutuluyan. Nakita ng ating bida si Xiao Yu na parang may hinahanap ito. Sabi ng ating bida, ano ang ginagawa mo? Oh, Nieli, ikaw pala. Hinahanap ko kayo. Ang tagal ninyong wala, nagkaroon ba kayo ng panganib? Sabi ng ating bida, haha, wala, huwag kang mag-alala. Lumabas lang ako at naglakad-lakad, at nakakuha ng ilang spirit stone. Narito ang ilan para sa iyo. Nagulat si Xiao Yu, sa isip ng ating bida. Kahit hindi pa kami gaanong magkakakilala, pero talagang nagmamalasakit si Xiao Yu sa amin. Talagang regalo lang ito ng pasasalamat. Sabi ni Xiao Yu, 50, 60, saan ka? Nakakuha ng napakaraming spirit stone. Hindi ko matatanggap ito, sa isip ng ating bida. Si Xiao Yu, kahit na parang babae, pero talagang kaibigan siya. Biglang umakbay si Lu Piao kay Xiao. Sabi nito, magkakapatid tayo, ano bang dapat ikatakot? Nakakuha tayo ng 500 spirit stone ngayon. Biglang umiwas ng mabilis si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, masyadong marami, hindi ko matatanggap ang mga spirit stone na ito, itago mo na lang. Hinawakan ng ating bida ang kamay ni Xiao Yu. Sabi ng ating bida, tanggapin mo na, kumuha rin ako ng 2 sa iyong spirit stone noong unang araw. Agad inalis ni Xiao Yu ang kanyang kamay. Sabi niya, hindi pareho ito, binigyan ko lang kayo ng 2 spirit stone, pero binibigyan ninyo ako ng napakarami pabalik. Sabi ng ating bida, ano ang pagkakaiba, mayroon kang 10 spirit stone,
binigyan mo ako ng 2. Ngayon mayroon akong daan-daang Spirit Stone, ang pagbibigay sa iyo ng 50 o 60 Spirit Stone ay normal. Hindi mo tatanggapin, hindi ba ako kaibigan mo? Kung ganoon, lilipat kami. Namula ang mukha ni Xiaoyu. Sabi niya, sige, tatanggapin ko na lang ito, salamat ni Li. Sabi ng ating bida, okay, babalik na ako at mag-cultivate ngayon, kung mayroon kang mga tanong, kakausapin kita mamaya. Sabay alis ng ating bida. Teka, sabi ni Lu Piao, kuya, kita-kits. Sabi ni Xiaoyu, kita-kits. Sa loob ng silid ng ating bida, makikita si Jinda na merong hinahanap. Paikat-ikot ito at napansin ang ating bida. Hanam-hanam, ang pinakamahalagang Spirit Stone ay sapat na. Ang tunay na pag-cultivate, magsisimula lamang ngayon. Gumalaw ang damit ng ating bida. Oh, Sister Goddess, sa kung paano ka nanatili sa aking mangga sa lahat ng oras na ito. Halos nakalimutan ko na ikaw ay naroon. Sabi ng Goddess, ang aura na inilalabas ng iyong katawan ay napakakapakipakinabang para sa aking pag-cultivate. Maraming beses na mas mabilis ang pag-cultivate ng langit na enerhiya sa iyong manggas kaysa sa labas. Sabi ng ating bida, ang paraan ng iyong pagsasabi nito ay nagpapahiya sa akin. Oh, tama nga pala. Ang mga Spirit Stone na ito ay para sa iyo. Kailangan ang mga ito para sa pag-cultivate. Sabi ng Goddess, ito, alam kong ang mga Spirit Stone na ito ay napakahalaga. Salamat, Nia Li. Sabi ng ating bida, haha, si Sister Yuyan ay masyadong magalang. Makikita mo kung paano ako nakakuha ng 500 Spirit Stone sa pamamagitan lamang ng pagpapagaling sa sakit ng isang tao. Sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagtulong sa mas maraming pasyente, tiyak na makakakuha ako ng mas maraming Spirit Stone, kaya ang mga iilan na ito ay hindi talaga isang malaking bagay. Nia Li, sa lahat ng mga mahabang taon na ito, ikaw ang isa sa iilan na nagtrato sa akin ng tunay na kaibigan. Anuman ang mangyari, kailangan ko pa ring pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na nakakulong pa rin ako sa loob ng itim na bukal. Biglang lumapit ang Goddess sa ating bida at binigyan ito ng pangpalakas. Nagulat ang ating bida, sa isip ng ating bida. Pagkatapos lumabas mula sa tore ng itim na apoy, ang Goddess ay tila naging mas malumanay. O marahil dapat kong sabihin, siya ay nagmumukhang mas tao. Sabi ng ating bida, gabi na, magsisimula na akong mag-cultivate, Sister Goddess. Nilapag niya ang isang Spirit Stone. Agad niya itong inabsorb. Habang papunta ang Goddess Spirit Stone, lumingon pa ito sa ating bida. Agad na rin niyang inabsorb ang mga Spirit Stone. Sabay na nag-absorb ang 2 ng Spirit Stone. Patuloy na naglalabas ng aura ang Spirit Stone. Mabilis lang din itong nauubos. Sabi ng ating bida, sobrang bilis. Wala talagang reaksyon pagkatapos pumasok ang langit na enerhiya mula sa isang buong Spirit Stone sa aking dagat ng kaluluwa. Isa pa, nagpatuloy ang ating bida sa kanyang pagsasanay. At paulit-ulit niyang ginagawa. Marami na ring Spirit Stone ang naabsorb ng ating bida. Patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawa. Ang puno sa kanyang dagat ng kaluluwa ay patuloy rin ang paglaki. Patuloy ang pag-absorb sa Spirit Stone. Makikita na dahan-dahan ang bumubukas ang bulaklak ng puno sa loob ng kanyang dagat ng kaluluwa. Naubos na rin ng isa pang Spirit Stone. Ang aking pag-cultivate ay talagang tumaas ng kaunti lamang sa kapangyarihan mula sa 10 bato. Lahat ay nasisipsip ng baging. Kahit hindi ko alam kung ano talaga ito, ang baging na ito ay maituturing pa ring bahagi ng aking katawan. Hindi naman pala sayang ang lahat ng langit na enerhiya na ito. Hinawi niya ang mga nagamit na mga Spirit Stone. Ang problema lang, akala ko sapat na ang 2 hanggang 300 Spirit Stone para tumagal ako ng ilang sandali. Sa ganitong bilis, mukhang mauubos sila ng napakabilis. Makakapasok kaya ako sa langit na kapalaran pagdating ng panahon. Habang patuloy ang pag-absorb,
Makikitang tulog si Jindan. Marami nang naubos ang ating bida na Spirit Stone. Nagising si Jindan. Bigla itong napabangon. Sabi ng ating bida, titigil na ako rito para sa araw na ito. Hindi pwedeng masyadong masipsip ang langit na enerhiya sa isang pagkakataon. Dapat kong pagtrabahuhan ang pagpapatatag ng aking pag-cultivate. Sa kasalukuyan, ang aking antas ng pag-cultivate ay halos katumbas ng isang 4 na bituin na antas ng alamat. Kapag naabot ko na ang tuktok ng antas ng alamat, makakapasok ako sa langit na kapalaran. Pagkatapos maabot ang langit na kapalaran, ang pag-cultivate ay magiging ibang antas na. Habang nakapikit ang ating bida may naririnig siyang ingay. Nagtaka siya, nakita niya si Jindan na nakabaliktad na sa sobrang busog. Ano ba tong lalaking to? Kinain niya lahat ng walang kwentang mga bato. Tapos kung ito ay isang hindi pa nagagamit na Spirit Stone. Naglabas ang ating bida ng hindi pa nagagamit na Spirit Stone. Ibinigay niya kay Jindan. Sabi niya ito naman ang subukan mo. Napansin agad ito ni Jindan. Dali-dali itong lumapit. Nang laki ang kanyang mga mata. Sabay tingin sa ating bida. Agad niya itong kinain ng walang ano-ano. Mabilis lang naubos ang Spirit Stone. Shit! Kinakain mo pa nga ang bagong Spirit Stone, hindi ka pa babusog. Talagang alam mo kung ano ang masasarap. Wala akong masyadong Spirit Stone ngayon. Kung gusto mo pa ng mas marami, kailangan mong makinig sa akin. Ship, halika. Noong nakaraan gusto kong baguhin ang iyong aura pero nabigo ako. Sa pagkakataong ito dapat kang makinig sa akin. Paghawak niya biglang umilo si Jindan. Pumikit ang ating bida. Sabay na puno siya ng liwanag. Makikita ang imahe ni Jindan. Ang dugong lahi ni Jindan ay naglalaman ng hindi may larawan na lakas. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas kaysa sa Celestial Kilin. Nais kong malaman kung anong taas ang makakamit ni Jindan kapag lumaki na ito ng lubusan. Pero una, kailangan kong baguhin ang ating aura. Pagkatapos ay markahan ang aking kaluluwang tatak sa loob ng kaharian ng kaluluwa ni Jindan para gawin itong aking espiritual na hayop. Agad niya itong hinawakan. Nag-react agad ito. Napakaganda, nararamdaman kong lumalakas ang aking koneksyon kay Jindan. Magpatuloy tayo sa susunod na hakbang. Nagulat ang ating bida. Dahan-dahan siyang tinatangay papalayo. Tuluyan ang lumipad ang ating bida. Bumalik siya sa realidad. Napaalis na naman ako. Nagdulot ito ng pagyanig sa aking kaharian ng kaluluwa. Mukhang hindi pa pwedeng madaliin ang bagay na ito. Pero may mga pagpapabuti ako. Ito ang iyong gantimpala. Mabilis na kinain ni Jindan. Makikita ang saya nito habang kumakain. Tumawa ang ating bida. Shit! Wala akong masyadong Spirit Stone, kaya 2 lang ang makakain mo sa isang araw, sa pinakamarami. Kung hindi ko na kayang tustusan ka. Shit! Tinigilan na niya ang pagkain. Dinilaan na lang ito. Jindan, mukhang mas matalino ka na ngayon. Nakikita ito ng goddess. Tumawa ang goddess habang dinidilaan ni Jindan ang Spirit Stone. Magpatuloy ka sa pag-cultivate. Nahawakan ko na ang malalim na kalikasan ng langit na kapalaran. Sa dagat ng kaluluwa ng goddess. May isang apoy. Ito ba ang aking kaluluwang kapalaran? Mukhang naiiba ito sa iba. Ito ay hugis ng isang bangkos ng mahinang kulay gintong apoy. Nararamdaman kong ang mga gintong apoy na ito ay naglalaman ng walang hangganang enerhiya. Marahil naglalaman ito ng lihim ng aking pagkakakilanlan. Patuloy pa rin ang pag-cultivate ng ating bida. Pinakita ang apoy, habang papasikat na ang araw. Sabi ng ating bida, sa isang gabi lang, halos kalahati na ng aking Spirit Stone ang nagamit ko. Reaksyon ni Lu Piao, sabi ng ating bida, naubos ko sila ng napakabilis. Kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha ng mas marami. Sabi ni Lu Piao, talaga, para saan mo ginamit ang mga iyon? Sabi ni Xiao Yu, ni Li, Lu Piao. Gusto ninyong pumunta sa isang lugar kasama ako. Sabi ng ating bida, saan? Sabi ni Lu Piao, hello,
Kuya, sabi ni Xiao Yu, isa sa 3 pangunahing lugar ng pagsusulit ng Sky Soul Institute. Ang banal na lupain ng kaluluwa. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.